Musika. Paano kung ang taong inakala mong hindi ka mahal, ay mahal ka rin pala? At naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon at panahon upang ipahayag ang nararamdaman niya. Ngunit paano kung sa oras na tuluyan ka ng sumuko sa pag-asang magiging kayo, ay siya namang sandali kung kailan handa na siyang sabihin ang lahat? Musika. Nakakunot ang noo ni Maria Celestina Cruz habang tahimik na naglalakad sa malawak na lupain ng San Pablo. Ilang oras na silang naglalakad dahil nasiraan ang sasakyan na sinasakyan nila. Napilitan silang maglakad papunta sa bahay na pansamantalang tutuluyan niya. Malayo pa ba ang lalakarin natin? Tanong ni Rafael Luis Garcia, halatang iritado at pagod na. Malapit na po, ma'am, magalang na sagot ni Andres Gabriel Santos, na kasalukuyang may bitbit ng mga gamit ng dalaga. Sa likuran nila, tahimik na naglalakad ang kanyang ama, si Tatay Juanito Salazar, na siyang nagmamaneho ng sasakyan kanina. Napabuntong hininga si Maria Celestina at mabilis na inikat ang tingin sa paligid. Hindi niya akalaing darating ang araw na mapupunta siya sa isang probinsya, isang lugar na tila napakalayo sa makulay at mabilis na takbo ng buhay sa lungsod na kanyang nakasanayan. Siguradong walang mga club dito, at kahit pa may shopping mall, tiyak na hindi iyon madaling puntahan. Kung naging mas maingat lamang siya sa pagmamaneho ng bagong sasakyan ng kanyang ama, marahil ay hindi siya mapapadpad sa lugar na ito. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Noong nakaraang linggo, nabangga niya ang sasakyan ng kanyang ama, isang mamahaling Mercedes-Benz na halos bagong-bago pa lamang. Dahil sa insidente, nagalit ang kanyang mga magulang at nagdesisyon silang i-freeze ang lahat ng kanyang accounts at credit cards. Ang mas masakit pa, pinadala siya sa probinsya bilang parusa sa kanyang kapabayaan. Para kay Maria Celestina, ito ay isang malaking sakripisyo, isang leksyon na hindi niya kailanman inakala na mararanasan niya. Sandali lang, biglang napahinto si Rafael Luis nang marinig ang isang malakas na dagandong mula sa di kalayuan. Halatang kinakabahan, mabilis siyang nagtago sa likod ni Andres Gabriel Santos. Narinig niyo ba iyon? Ano iyon? Wala po iyon, ma'am, sagot ni Andres habang pilit na pinapakalma ang dalaga. Baka po kabayo lang ang tumatakbo. Sigurado ka ba? Hindi ba't maraming aswang sa probinsya? Aswang ba ang narinig ko? Kakainin ba nila tayo? Mamamatay na ba tayo? Sunod-sunod na tanong ni Rafael, na ngayon ay halos nanginginig na sa takot. Hindi po, ma'am. Wala pong aswang dito. Tumatakbong kabayo lang po iyon, sagot ni Andres, na pilit na pinipigilan ang sarili na mapangiti. Maya-maya pa, mula sa di kalayuan, nakita nila ang isang kabayo na mabilis na papalapit sa kanila. Nakasakay dito ang isang lalaking tila pamilyar kay Andres. Ang senorito, masayang sambit ni Tatay Juanito Salazar habang bahagyang yumuko bilang pagbibigay galang. Napansin sila ng lalaki kaya pinahinto nito ang kabayo hanggang sa tuluyang huminto ito sa kanilang harapan. Magandang araw po, magalang na bati ng lalaki, ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, agad siyang sinita ni Rafael Luis Garcia na halatang iritado. Hoy, ikaw, galit na sigaw ni Rafael habang itinuturo ang gwapong lalaki na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Alam mo bang muntik na akong himatayin sa takot dahil sa tunog ng kabayo mo? Akala ko kung ano na ang paparating. Kung namatay ako dahil sa takot, mapapanagutan mo ba ang nangyari sa akin? Bahagyang napailing si Andres Gabriel Santos at sinubukang pakalmayan ang sitwasyon. Senorito Lance, pasensya na po. Ma'am, baka pwede ho kayong mag-sorry. Ngunit bago pa makapagsalita si Rafael, tumugon agad ang lalaki. At bakit naman ako magsusorry? Tanong niya, sabay taas ng kilay, tila ba walang balak magpakumbaba? Dahil tinakat mo ako, sagot ni Rafael habang nakapamewang, hindi alintana ang nanlalamig na tingin ng lalaki. Aba, hindi ko naman kasalanan na natakot ka. Malay ko bang naririyan pala kayo, sagot ng lalaki, na ngayon ay halatang naiinis na rin. At saka, hindi ba't kabayo lang ito? Bakit ka naman matatakot, kahit na, kung hindi dahil sa'yo, hindi bibilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Akala ko may aswang na sa umaga, senggal ni Rafael, na ngayon ay tila hindi na mapipigilan ang inis. Napailing ang lalaki at muling tumugon. Hindi ko nakasalanan yun. Sino ba namang naniniwala sa mga aswang? Ang tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa ganun. And who are you calling matanda? Galit na tanong ni Rafael, sabay hakbang sa harap ni Andres habang nakapamewang pa rin.
Sa ating dalawa, mas mukha kang geraang. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang umatungal ang kabayo, dahilan upang muntik nang mahulog ang lalaki sa sinasakyan nito. Mabuti na lang at mabilis niyang napakalma ang alaga. Nang tuluyang kumalma ang kabayo, bumaba na ang lalaki mula rito. Anong nangyari sa alaga mo? Tanong ni Rafael, bahagyang nagulat ngunit halata pa rin ang inis. Tiningnan siya ng lalaki, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, tila ba nagpipigil ito ng tawa. Ano? Natakot siya sa akin. Kapal naman niya. Sa ganda kong to, matatakot siya sa akin, ani Rafael, na ngayon ay tila hindi na alintana ang kanyang sinasabi. Humarap ang lalaki kay Rafael at tinaasan siya ng kilay. Kung ganun, mag-sorry ka rin sa alaga ko. Bakit naman ako magsusorry sa kanya? Tanong ni Rafael, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Dahil natakot mo rin siya. Kung namatay itong kabayo ko dahil sa takot, mapapanagutan mo ba ang nangyari sa kanya? Sagot ng lalaki, na tila Jane Agaya ang sinabi ni Rafael kanina. Napasinghap si Rafael at mabilis na tumugon. Hindi ko naman kasalanan na natakot siya sa akin. Baka ngayon lang siya nakakita ng napakagandang dilag kaya na starstruck siya sa akin. Ngumiti ang lalaki, ngunit halata ang pang-aasar sa kanyang mukha. Kung ganun, hindi rin ako magsusorry sa'yo. Hindi ko naman kasalanan na takot ka. Baka ngayon ka lang din nakarinig ng yabag ng kabayo. Ang antipata ko, bulong ni Rafael habang pinapanood ang lalaki na muling sumakay sa kabayo. Matapos siyang isihan ng puno ng pang-asar, nagpaalam na rin ito sa mga kasama ni Rafael at mabilis na pinatakbo ang kabayo. Sa bilis ng takbo nito, muling napasigaw si Rafael. Napaka-antipatiko talaga ng isang yun, bulong niya sa sarili, ngunit narinig iyon ng kanyang mga kasama. Mabait naman po iyon si Senorito Lance, sagot ni Andres Gabriel Santos, na tila ba sinasadyang pakalmayan ang dalaga. Wey, hindi nga, sagot ni Rafael, halatang hindi naniniwala. Opo, ma'am, sobrang mabait po iyon si Senorito Lance. Siya po ang nagpapaaral sa mga bata dito sa San Pablo na kapos sa buhay. Binibigyan niya rin po ng trabaho ang mga walang-wala, tulad namin, paliwanag ni Andres. Napabuntong hininga si Rafael at muling sumimangot. Kung ganun, bakit ang sanggit niya sa akin? Tinarayan mo kasi agad, ma'am, sagot ni Andres, na tila ba hindi alintana ang inis ng dalaga. So, it's my fault, iritadong tanong ni Rafael, ngunit wala nang sumagot sa kanya. Mabuti na lang at maganda ang tanawin sa paligid, kaya kahit papaano ay bahagyang umayos ang kanyang mood. Ngunit hindi rin nagtagal, bumalik ang kanyang inis nang makita si Lance na kabababalang mula sa kabayo sa harap ng isang lumang mansyon. Bakit nandito ka? Masungit na tanong ni Rafael. Dapat ako ang magtanong niyan. Bakit nandito ka rin? Sagot ni Lance, na tila ba hindi rin natutuwa sa kanilang muling pagkikita. Dito raw ako titira, sagot ni Rafael, sabay taas ng kilay. Dito rin ako nakatira, mahinahong sagot ni Lance habang nakatingin kay Rafael. What? Paano nangyari iyon? Tanong ni Rafael Luis Garcia, halatang gulat na gulat sa narinig. Lumapit sa kanya si Andres Gabriel Santos upang magpaliwanag. Siya po ang may-ari ng rancho, ma'am. Halos hindi makapaniwala si Rafael sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Siya po ang pagsisilbihan ko. Hindi na napigilan ni Rafael na magtanong muli, ngunit bago pa siya masagot ni Andres, lumapit si Lance sa kanya. Yumuko ang lalaki upang eye level ang kanyang mukha sa mukha ni Rafael, at saka ngumiti ng puno ng pang-asar. Serve me well, Miss Beautiful, sabi ni Lance, na may kasamang mapanuksong ngisi. Kahit pa lumayo na siya at pumasok sa gitnang mansyon, hindi pa rin makapaniwala si Rafael sa mga nangyayari. Teka, tawag ni Rafael kay Andres, na tila ba walang ideya kung bakit siya naguguluhan. Anong sinasabi mong pagsisilbihan ko ang isang yun? Bahagyang tumagilid si Andres at nagbigay ng inosenteng sagot. Hindi po ba iyon ang dahilan kaya kayo pinadala rito sa San Pablo? Para maging alalay ni Senorito Miguel Antonio Reyes. Napaturo si Rafael sa sarili. Ako, magiging alalay. Opo, ma'am, sagot ni Andres, sabay turo sa lalaking papasok na sa mansyon. Siya po ang dahilan kaya kayo narito. Halos malaglag ang panga ni Rafael sa narinig. Ngayon, malinaw na sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit siya pinadala ng kanyang mga magulang sa lugar na ito. Bigla niyang naalala ang payo ng mga magulang niya, maging mabait, masipag, at masunurin.
Kapag nagawa niya raw ang lahat ng iyon, makakabalik siya sa kanyang dating buhay at magagamit niyang muli ang kanyang mga credit card. Sa silid ni Rafael Luis Garcia. Ito ang magiging kwarto ko, tanong ni Rafael matapos siyang dalhin ni Andres sa kanyang silid. Opo, sagot ni Andres. Sinipat ni Rafael ang kwarto. Sakto lang ang laki nito, may kama na may malinis na sapin at isang malaking bintana. Bagamat simple at tinipid sa gamit, maayos naman ito. Ngunit may napansin siyang kulang. Nasaan ang aircon? Tanong niya, kunot noo. Wala pong aircon, sagot ni Andres. Bakit wala? Muling tanong ni Rafael, halatang hindi natuwa. Hindi naman po kami nag-aircon dito. At saka, hindi po pinalagyan ni Senorito Lance. Dati naman pong may aircon ang silid na ito. Pero tinanggal na, paliwanag ni Andres. Mariing tumingin si Rafael kay Andres. Hindi ako makakapayag na wala akong aircon, madiing sabi niya. Iniwan niya ang kanyang mga gamit sa loob ng kwarto at sinabihan si Andres na samahan siya kay Lance. Matapos makarating sa sala, agad niyang kinausap ang lalaki. Hoy, ikaw, mag-usap tayo, matapang na sabi ni Rafael habang nakaturo kay Lance, na komportableng nakaupo sa sofa. Ano na naman, tanong ni Lance, halatang naiinis. Nimwang si Rafael sa harap nito. Bakit nawala ang aircon sa kwarto ko? Sabi ni Andres, may aircon naman daw iyon dati. Nagkibit balikat si Lance. I don't know. Hindi naman ako pumasok sa kwarto mo. Baka kusang umalis. Naboard siguro. Nagalit mo ba ako? Gigil na tanong ni Rafael. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo, sagot ni Lance, na nananatiling kalmado. Huwag kang magbiro sa akin, Lancelot. Kailangan ko ng aircon. Hindi ako mabubuhay ng walang aircon, sigaw ni Rafael, na ngayon ay halatang puno na ng inis. Ngunit nanatiling kalmado si Lance at sumagot, kung talagang gusto mo ng aircon, paghirapan mo. Manghuli ka ng mga alaga kong manok, ibenta mo sa bayan, ipunin mo ang pera mo, at bumili ka ng aircon. Halos hindi makapaniwala si Rafael sa narinig. Ano? Ako ang maghahanap ng paraan para sa aircon ko. Ngumiti si Lance, ngunit halata ang pang-aasar sa kanyang mukha. Exactly. Welcome to San Pablo, Miss Beautiful. Mas lalong nag-init ang ulo ni Rafael. Bakit? Bakit hindi mo na lang ako bilhan ng aircon? Huminga ng malalim si Lance bago sumagot, may halong seryosong tono ang kanyang boses. Rafael Luis Garcia, kailangan mong matutunan ang tunay na kalakaran ng buhay. Walang bagay na madali, kailangan mong paghirapan ang lahat ng gusto mong makamit. Sa inyo, sanay ka na lahat ng hilingin mo ay agad na ibibigay. Pero dito sa akin, iba. Kailangan mong magbanat ng buto bago mo makuha ang gusto mo. Manghuli ng manok, paano ko naman gagawin iyon? Tanong ni Rafael, halatang hindi matanggap ang sagot ni Lance. Bakit? Hindi mo kaya? Balik tanong ni Lance, na may halong hamon sa kanyang boses. Kung hindi mo kayang gawin, paano mo aasahang makakamit ang gusto mo? Pero kung gusto mong maginhawa, pwede ka namang matulog sa kwarto ko, may aircon doon. Biglang nagliwanag ang mukha ni Rafael. Talaga, pwede, doon na lang ako matutulog, sagot niya, ngunit halata ang pilyong ngiti sa kanyang labi. Ngunit agad ding sumimangot si Lance. What? Gusto mo akong tabihan? Heck no. Ew, sagot nito, halatang naiinis. Hindi nagpatinag si Rafael. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, ikaw na lang ang matulog sa kwarto ko, at ako naman ang sa kwarto mo. Nagtaas ng kilay si Lance, halatang nagtataka. Bakit naman ako makikipagpalit sa'yo? Dumiretso ang tingin ni Rafael at sagot niya, may halong pilosopo, kasi iyon ang ginagawa ng isang gentleman. Ngumiti si Lance, ngunit halata ang pang-aasar sa kanyang sagot. Pero hindi ako gentleman. Pero sabi nila mabait ka, tanong ni Rafael, pilit pa ring nangungulit. Sabi-sabi lang iyon, sagot ni Lance habang umunguso, tila ba iniinis pa lalo si Rafael. Naiinis na lalo si Rafael. Doon ka na lang sa kwarto ko. Pwede naman iyon, hindi ba? Tumayo si Lance, humakbang papalapit sa kanya, at sa seryosong tono ay nagsalita. Saan ka naman makakakita ng alalay na mas maayos pa ang tulugan kaysa sa boss niya? Bahagyang umatras si Rafael dahil pakiramdam niya ay masyadong malapit si Lance. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi, ngunit hindi niya alam kung dahil ba ito sa inis o sa hiya. Miss Rafael Luis Garcia, patuloy ni Lance, katulad ng sinabi ko, hindi patas ang mundo.
Hindi lahat ng gusto ng tao ay nakukuha nila ng madali. Hindi lahat ay ipinanganak sa yaman katulad mo. Kaya gusto kong matuto ka. Dito sa akin, walang madali. Kung talagang gusto mo ang isang bagay, pagsikapan mong makamit. Matuto ka ring makibagay. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, tumalikod na si Lance at iniwan si Rafael. Naiwan namang inis na inis si Rafael. Sobrang nakakairita talaga ang lalaking iyon. Gwapo sana, pero nakakagigil. Sa kwarto ni Rafael Luis Garcia. Mabuti na lang at hindi naman mainit sa kwarto ni Rafael kahit noong gabi na. Hinayaan niyang nakabukas ang bintana kaya't naging maaliwalas ang paligid. Sa kabila ng lahat, nakatulog siya ng maayos, parang sanggol sa sobrang himbing ng tulog. Ngunit maagang nagising si Rafael nang marinig ang malalakas na tilaok ng mga manok ni Lance. "Buwisit ka talaga, Lancelot. Pag-uuntugin ko talaga ang mga manok mo," sigaw niya habang tinatakpan ng unan ang kanyang tenga. "Lancelot Baltazar, sinasabi ko sa'yo, lagot ka talaga sa akin." Halos lumabas ang usok sa ilong ni Rafael habang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa bakuran, nakita niya si Lance na hinihimas ang isa sa kanyang mga alagang manok. "Hoy, kabayo," sigaw ni Rafael. Sandali siyang nilinggan ni Lance ngunit agad ding binalik ang atensyon sa manok. "Tawag ko sa'yo, kabayo," ulit ni Rafael habang papalapit. Tining-ala siya ni Lance at nagtaas ng kilay. "Sino ang tinatawag mong kabayo?" "Siyempre ikaw. Sino pa ba?" sagot ni Rafael. "Ah, akala ko sarili mo. O baka naman may nakikita kang hindi ko nakikita," sagot ni Lance, na sinipat siya mula ulo hanggang paa. "Crazy ka talaga. Sinong tinatawag mong baliw?" galit na tanong ni Rafael. "Ang hangin," sagot ni Lance, kalmado pa rin. Bahagyang kumalma si Rafael. "Nakakausap mo rin ang hangin." Seryoso siyang tiningnan ni Lance. "Oo, bakit? Ikaw hindi." "No. What are you? Some kind of mambabarang?" tanong ni Rafael, na halatang naguguluhan. Ngumisi si Lance. "Hindi. Sadyang may maangin lang talaga sa harap ko, kaya nakakausap ko ang hangin." "Sinong maangin?" tanong ni Rafael, na muling nag-init ang ulo. "Haharap ka sa salamin, baka makita mo kung sino," sagot ni Lance, na may halong pang-asar. "Is it me?" iritadong tanong ni Rafael. "Alangan namang ako ang makita mo sa salamin. Puwera na lang kung ako lagi ang iniisip mo, kaya nai-imagine mo ako kahit nakaharap ka sa salamin," sagot ni Lance, sabay ngisi. Gigil na si Rafael. "Hindi ako maangin. At hindi rin kita iniisip. Ang aga-aga, high blood ka na naman," sagot ni Lance habang tumatawa. "Ewan ko sa'yo. Mas maingay ka pa sa mga manok mo," sagot ni Rafael, habang tinatakpan ang tenga mula sa tilaok ng mga manok. "Nature nila iyon. Ikaw nga, hindi ko mapatahimik, sila pa kaya?" sagot ni Lance. "Paano naman ang tulog ko? Papangit ako," reklamo ni Rafael. Ngumiti si Lance. "Hindi ka napapangit. Anyway, 6:00 na. Panahon na para gumising." "Pero inaantok pa ako," sagot ni Rafael. "Sino ba ang boss dito?" tanong ni Lance. "Ikaw," sagot ni Rafael, na halatang napipilitan. "Then sundin mo ang utos ko. Mag-ayos ka na dahil marami pa akong ituturo sa'yo," sagot ni Lance sabay talikod. Bagamat halatang inaantok pa at may bahagyang pagkabusangot sa mukha, napilitan si Rafael Luis Garcia na sumunod sa utos ng kanyang boss. Ito ang unang pagkakataon na kailangan niyang gumising ng maaga. Sa syudad, hapon na kung siya'y magising, lalo na't madalas siyang nalalasing sa gabi. Hindi niya kailangang magmadali o magtrabaho dahil may mga tauhan sila na gumagawa ng lahat ng bagay para sa kanya. Ngunit ngayon, nasa rancho siya, at bilang isang alalay, tila kailangan niyang masanay sa ganitong bagong ritmo ng buhay. Matapos magbihis, dinala siya ni Lance sa kwadra ng mga kabayo. Ang paligid ay tila puno ng katahimikan, maliban sa mahinang huni ng mga ibon at ang paminsang paghinga ng mga kabayo. "Nito, kailangan mo silang pakainin araw-araw," seryosong sabi ni Lance habang itinuturo ang mga kabayo na abala sa pagnguya ng dayami. Hindi maitatanggi ang kalituhan sa mukha ni Rafael. "Hindi ako marunong magluto. Kumakain ba sila ng pinirito?" tanong niya, sabay tingin kay Lance na tila nag-aabang ng sagot. Napakunot ang noo ni Lance, halatang hindi makapaniwala sa narinig. "Bakit mo naman sila papakainin ng prito?" tanong nito, puno ng pagtataka. "Why? Are they on a diet?" "Salad na lang," sagot ni Rafael,
na tila nagbibiro ngunit halata ang kawalan ng kaalaman. The hell? What? Kapag gagawa ako ng salad para sa sarili ko, dadamihan ko na para sa kanila. Ilan ba ang kabayo mo? Tanong ni Rafael, na nagiging seryoso na sa kanyang haka-haka. Napailing si Lance at tumingin sa kanya ng may halong awa at pagkaaliw. Kumalma ka, Rafael Luis Garcia, sabi nito habang marahang hinawakan ang magkabilang balikat niya upang pakalmayan siya. Dayami ang kinakain ng mga kabayo ko. Huwag kang magkakamali na paglutuan sila ng kung ano-ano. Nang ipakita ni Lance ang dayami na kinakain ng mga kabayo, tila nabunutan ng tinik si Rafael. Ah, ganun pala. Akala ko kung ano pa ang ipapagawa mo, sabi niya nang may bahagyang ngiti. Tuturuan ka ni Lolo Ernesto de la Cruz kung ano ang dapat gawin, dagdag ni Lance at tinawag ang isang matandang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga kagamitan. Lumapit si Lolo Ernesto, may dalang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Matagal na akong tagapangalaga ng mga kabayo, iya. Pero ngayon na nandito ka na, magpapahinga muna ako. Ikaw ang mag-aalaga sa kanila, paliwanag nito. Bagamat may kaba, natuwa si Rafael dahil mabait ang matanda. Tinuruan siya nito ng lahat ng kailangang malaman sa pag-aalaga ng mga kabayo. Kahit pa inabot sila ng buong araw dahil sa hirap niyang sundan ang mga tagubilin, hindi siya sinukuan ni Lolo Ernesto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagsalita si Lolo Ernesto, huwag kang matakot kay Senyorito Lance, iya. Mabait naman ang batang iyon. Siya nga ang nagpapaaral sa mga apo ko na iniwan ng kanilang ama't namatay ang ina. Napatingin si Rafael kay Lolo Ernesto, halatang nagulat. Pero ang sanggit niya po sa akin, reklamo niya. Nako, tiyak ako na gusto lang ni Senyorito Lance na matuto ka sa mga bagay-bagay, lalo na sa buhay. Ganon din kasi ang nakasanayan ni Senyorito Lance. Kahit nagaling siya sa mayamang pamilya, sanay siya na pinaghihirapan ang lahat ng bagay. Sa ganitong paraan, mas lalo niyang pinahahalagahan ang mga ito, paliwanag naman ng asawa ni Lolo Ernesto na si Aling Rosalinda. Bagamat may punto ang sinabi ng matanda, hindi pa rin mapigilan ni Rafael ang magreklamo. How I live my life doesn't have to do with him. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng ito, sagot niya habang bumusangot. Baka pinakiusapan lang siya ng magulang mo, sabi ni Aling Rosalinda. Baka nga po, sagot niya, ngunit halata pa rin ang pagkainis. Pagod at pagmumuni-muni. Pagod na pagod si Rafael nang matapos ang araw. Hindi niya pinansin si Lance kahit pa noong nagtanong ito kung may natutunan ba siya. Sa halip, inirapan niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Akala ko ba ako ang nasa menopausal stage? Bakit mas masungit ka pa sa akin ngayon? Nakangising tanong ni Lance habang nakasandal sa gilid ng pinto ng kwarto niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael, halatang naiinis. I'm wondering what makes you so mad at me na kahit sa oras ng pagkain, hindi mo ako pinapansin, sagot ni Lance, na tila may halong pag-aalala. Inis niyang tiningnan ang binata. Sino ba naman ang hindi magagalit? Ang dami-dami lagi ng pinapagawa mo sa akin. Don't be mad at me. Sinusunod ko lang ang gusto ng magulang mo, sagot ni Lance habang lumapit pa sa kanya. They said you're a spoiled brat, someone who always thinks so highly of herself and can't appreciate anything in life. Pinadala ka nila dito sa pangangalaga ko kasi alam nilang kaya kitang paamuhin. Bakit mo ako paamuhin? Ano ako, kabayo? Oh, pero mukha lang, sagot ni Rafael, na halatang naiinis. Ngumiti si Lance at yumuko, ini-level ang kanyang mukha sa mukha ni Rafael. Don't be mad at me. I'm helping you. Sa halip na sumagot, inirapan siya ni Rafael at nilampasan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at iniwang nakatayo si Lance sa labas. Napailing na lang si Lance at napangiti. Kung alam mo lang, hindi ko ginagawa ito dahil nasisiyahan akong makita kang nahihirapan. Ginagawa ko ito dahil gusto kong matuto ka. Wala akong gagawin sa'yo. Huwag kang ang assuming, masungit nitong sinabi. Kaya natigil siya sa paghakbang at bumusangot. Nginisya naman siya ni Lance. Nag-e-expect ano? Yak, no. Bakit naman ako mag-e-expect from you? If you try to kiss me, magbabonding kayo ng maaga ni San Pedro. Wala rin akong planong halikan ka. Huwag kang assuming. Lumapit lang sa'yo, hahalikan ka na agad. Hindi ba pwedeng naninigurado lang kung tao ka ba talaga? Masungit nitong sinabi. Why? Inakala mong Diyosa ako, no? Oo, Diyosa ng mga chimpanzee, bumusangot siya.
Ano? Wala. Sabi ko, kamukha mo si Elizabeth Ramsey. Sino yun? Ngumisi ito sa kanya. Basta isuot mo na lang to. Baka makatiin ka dahil sa mga dayami. At ito na rin mismo ang nagsuot sa kanya ng jacket. Etong jacket mo, mabango ba to? Naligo ka ba kanina? Pagtataray niya. Oo naman. Kahit hindi ako maligo, mabango pa rin ako, mayabang itong sumagot. Nagdududa, inamoy niya ang suot na jacket. Totoo ang sinabi nito, mabango nga yun. Sa katunayan, ang comforting ng amoy. Wala kang masabi, no? Nangaasar nitong sinabi. Rafael Luis Garcia S na ako. Huwag kang magpapainit, masusunog ka, magmumukha ka lalong may sungay. Saan ka pupunta? Magpapakain ng mga kambing. Ginawa na ni Rafael Luis Garcia Son ang lahat ng kailangan niyang gawin. Nagdala na siya ng dayami sa kwadra. At habang pinapakain ang mga kabayo, malalim din ang kanyang iniisip. Kaya ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang may humawak sa kamay niya. Nang tingnan niya kung sino ito, nakita niya si Lance na may bahid ng pag-aalala at galit ang mukha. What the hell are you doing? Bakit hindi mo nilalayo ang kamay mo? Gusto mo bang ngat-ngatin nila yan? Gulat na sinulyapan niya ang kabayo. Kumakain ba sila ng kamay? Oo, pag naubos nila yang dalawa mo, hahanapan ka pa nila. I am not going to thank you kasi hindi ko naman alam na bawal pala ang ginagawa ko. Naiinis na ito na ang nagbigay ng dayami sa ibang kwadra. Bakit nandito ka? Akala ko pupuntahan mo yung mga kambing mo. Bumalik ako. Nag-aalala ako para sa mga kabayo ko. May bahid ng sarkasmo ang tinig nito. Sa kabayo ka pa talaga nag-alala, ha? Oo, baka kasi anong mangyari sa kanila. Kawawa naman, naiinis niya itong tiningnan. Ako ang muntik na nga nilang ngat-ngatin, tapos sa kabayo ka nag-aalala. Baka kasi kapag natikman nila ang kamay mo, mahawahan sila ng kagaspangan ng pag-uugali mo. Kawawa naman sila. Sinong magaspang ang ugali? For your information, hindi magaspang ang ugali ko. Sa ating dalawa, ikaw nga ang magaspang ang ugali. Kasi sino ba naman ang nasa tamang katinoan para utusan ng isang magandang dilag na mag-alaga ng mga kabayo, tapos gagawing alalay pa? Tiningnan siya ni Lance sabay taas ng kilay. Hindi ba't yun naman talaga ang dahilan kaya nandito ka? You're going to be my alalay. Hindi ko pinangarap na maging alalay mo. Sana hindi mo na lang tinanggap ang pakiusap sa'yo ng parents ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin naman pinangarap na magkaroon ng isang alalay na mas kailangan ko pang alalahanin kaysa sa sarili ko. Sa halip na mainis, bigla siyang napangisi dahil may naisip siyang pang-aasar. So, inaalala mo pala ako. Iniwas ni Lance ang tingin. Huwag kang ang maingay. Lumapit ka dito at tuturuan kita kung paano ang tamang pagpapakain sa kanila. AKA ko pa naman alam mo na kung paano gawin. Hindi pa rin mawala ang ngisi sa kanyang labi. Lumapit siya kay Lance. Hinawakan nito ang kamay niya at pinahawak sa kanyang dayami. Hey, Lancelot. Lance ang pangalan ko, hindi Lancelot. At pwede ba, Sir Lance ang itawag mo sa akin? Whatever, Lancelot. Anong sasabihin mo kapag natuto ako sa tamang pagpapakain sa mga kabayo? Kailangan ko ng reward. Reward? Ano ka, bata, panunuyan ito? Come on, just say yes. Anong reward naman ang gusto mo? Chanel bag, whatever. Tumalikod si Lance. Bahala ka na sa buhay mo. Hinawakan niya ang kamay ng binata. I'm just kidding. Okay, aircon lang ang gusto kong maging reward. Isip ka ng iba. Bakit, hindi mo kayang ibigay ang aircon? Napakasama talaga ng ugali mo. Aircon lang, hindi mo pa maibigay. Aaminin ko, masama ang ugali ko, pero parang mas malala ka. Pinalagyan ko na ng aircon ang kwarto mo kanina. Mas masama pa rin ang ugali mo. Biglang nagbago ang mood niya. Really? Yeah. Yeah hey. But why you're having rashes? Sabay iwas nito ng tingin. Ha? Paano mo nalaman? I noticed some red marks on your skin liar. They look like bruises. You mean my birthmarks? Hindi yun bruises. Okay. Birthmarks lang pala. Ay patanggal ko na mamaya yung aircon. What? No. Bruises? May bruises ako. Ang Katie na nga, maagap niyang ngisi si Lance dahil sa pagkukunwari niyang may makati sa braso niya. Sabi ko nga, I need to think of another reward, right? Yeah. Kung gagalingan ko dito, bibilhan mo ba ako ng Chanel na bed cover?
Hindi ako makatulog ng maayos kapag hindi branded ang covers ng bed ko. Hindi makapaniwala ang tingin ni Lance sa kanya. Saan ka ba pinaglihi ng iyong ina? Sa ginto. Yes. Paano mo nalaman? The heck, doon niya nga ako pinaglihi. So, are you going to buy me a new bed cover? Fine. Basta galingan mo sa mga gawain mo. Ibinalik na ni Lance ang atensyon sa kabayo na nasa harap, pero hindi pa rin siya tapos sa kanyang mga katanungan. Hey, serious question. Ano na naman, masungit nitong saad. Bakit kailangan mo pa akong pahirapan para bilhan mo ako ng Chanel bed cover kung ibibigay mo naman pala sa akin? Miss pinaglihi sa ginto, tulad ng sinabi ko, kailangan mong matuto sa buhay. Hindi lahat ng bagay ay madali mong makukuha. In order to get what you want, you need to put in the effort. So, work hard and I'll give you a reward. Ayusin mo rin ang pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa'yo. Kakaiba ang talas ng dila mo. Hindi lahat ng tao tropa mo. Respect them. Opo, tatay, sarkastiko niyang sagot. Yun nga ang ginawa ni Rafael Luis Garcia Son sa nakalipas na mga araw. Nagsikap siya na matuto sa tamang gawain sa rancho para lang makuha niya ang reward niya. Bakit ang seryoso mo yata, Iya? Tanong sa kanya ni Lolo Ernesto de la Cruz. Kailangan ko po ng bagong bed cover. Sabi ni Lancelot, kapag natuto ako ng tamang pagpapakain sa mga kabayo, bibilhan niya ako ng bed cover. Bakit? Marami namang bagong bed cover sa mansion. Sabihan mo lang ang asawa ko kung gusto mong palitan ng bed cover sa silid mo. Ayoko po nun. Hindi naman branded. Pagsusumikapan ko na lang po dito para makuha ko ang reward. Ganun ba? O siya, sige, galingan mo, Iya. Iyon marahil ang unang pagkakataon sa buhay ni Rafael Luis Garcia Son na kailangan niyang paghirapan ng isang bagay bago niya ito makuha. Sa totoo lang, nang magtagumpay siya na makuha ang bed cover matapos niyang paghirapan, iyon na marahil ang pinakamasarap na pakiramdam para kay Rafael Luis Garcia Son. Tila napaka-rewarding, para bang habang buhay niyang ay treasure ang bed cover na yon. Mabuti naman at nandito ka na, sabi ni Lance nang makita siya. May hawak itong manok. Lumapit siya. What are you doing? Lumapit ka pa. Hawakan mo tong manok. Ayoko. Baka kainin ako niyan. Hindi makapaniwalang tining-ala siya nito. At bakit ka naman kakainin ng manok? Hindi ba dapat ang manok ang matakot sa'yo? Kasi alam niya kung gaano mo kapabanya ka, na malaki pa rin yan compare sa mga kinakain ko. Dinungaw niya lalo ang manok. Bakit siya may sugat? Inaway ng manok na panabong. Poor him. Bakit hindi natin siya ilitsen? Masarap yan, no? Sagot nito. Maraming ibang manok. Huwag si Chiki. Chiki ang pangalan niya. Ang pangit naman. Mas maganda naman kaya Rafael Luis Garcia Son. Mas maganda rin ang pangalan ko kaya Lancelot. Ang ingay-ingay mo. Hawakan mo na lang tong manok. Masungit nitong sinabi kaya napairap siya at nag-squat sa harap nito. Huwag mong pakawalan. Ikaw kaya yung maghawak. Kita mong mas malaki pa sa kamay ko at kumikislat pa, sanggol niya. Napabuntong hininga na lang ito at ginamaw na ang manok. Mangha naman siyang nakatitig sa ginagawa nito. Para kasing sanay na ang binata sa ganoong gawain. You're good at this. Are you a vet? Hindi mapigilan na komento niya. Yeah, really. Akala ko isa ka lang boring na rancher. Nag-angat ng tingin sa kanya ang binata. Why? Akala mo lahat ng tao ay tulad mo na pilchil at tambay lang. For your information, kumakailan lang ako naging tambay sa bahay. Dati, pag-aaral ang lagi kong inaalala. That's why I graduated summa cum laude. Hindi mo alam yan, no? Napaka-judgmental mo kasi. Sa lumipas na ilang linggo ng pananatili niya sa San Pablo, nakasanayan niya ng makipagtalo kay Lance. Para nga hindi na kumpleto ang araw nila kapag hindi sila nagtatalo. Araw-araw, palagi silang may pinag-aawayan. Minsan, maging mga artista na hindi naman sila kilala ay pinagtatalunan na rin nila. Ganun pa man, kahit na mortal na kaaway ang turing nila sa isa't isa, hindi niya itatanggi na may mga natututunan din siya sa binata. Katulad na lang ng kung paano pahalagahan ang isang bagay o kaya kung paano pagsumikapan ang mga bagay na gusto nating makamit. Lancelot, gusto ko ng buffalo wings, sabi ni Rafael Luis Garcia Son sa binata na ngayon ay abala sa pagpapalit ng gulong ng Jeep Wrangler. Magluto ka, masungit nitong tugon. Hindi ako marunong magluto, walang magluluto.
Pinag-day off ko ang mga kasambahay. Humalukip-kip si Rafael Luis Garcia Son. Then, sinong magluluto ng kakainin natin? Ikaw. Bakit ako, habang nakaturo sa sarili? Tiningnan siya ni Lance. Alangan namang ako. Sino bang alalay dito? I don't know how to cook nga, diba? Neither do I. Hindi ka rin marunong magluto, gulat niyang wika. Hindi rin. Bakit mo naman pinag-day off ang kasambahay mo kung pareho tayong hindi marunong magluto? Paano tayo kakain nito? Because sagot nito. Alam mo kung paano magluto. Dahilan ito sa itsura kong to, talagang inisip mo na marunong ako sa ganoong gawain. Hindi lang siyang nagugutom dahil lagpas lunchtime na rin. Kung kaya, sa unang pagkakataon, nagkasundo silang dalawa na magluto. Ngayon, nasa kusina sila at sinusunod ang tutorial ng pinanunood nila. Anong unang gagawin? Tanong niya kay Lance na focus sa pinapanood. Huwag kang ang maingay. Hindi ko maintindihan, naiinis na sagot nito. Lumapit si Rafael Luis Garcia Son at tiningnan ang pinapanood nito. Baplax ka pala eh. Paano mo maiintindihan yan? Ads ang pinapanood mo. Inis niyang pinindot ang skip button. Ang yaman-yaman, tapos hindi makapag-YouTube Premium. Malay ko bang may ganyan pala, inis din itong single sa kanya. Tatagterin ko ang pakpak, ay slice mo ang mga ingredients. Marunong ka naman sigurong mag-slice ba? Oo naman. Anong akala mo sa akin, tanga? Sinulyapan siya ni Lance sabay ngisi. Matapos nilang maanda ang lahat ng mga ingredients, pinanood ulit nila ang tutorial at sinunod ang lahat ng steps. Nagugutom na ako. Makakain kaya natin yan? Busanggat niyang tanong habang nakahilig sa balikat ni Lance at pareho nilang pinapanood ang piniprito nilang wings. Mukhang edible naman. Sunog lang ang kabilang side, pero makakain natin ang kabilang side, sabi ni Lance. Magtago ka na sa likod ko dali, babaliktarin ko na tong piniprito. Bago pa man tumalsik sa kanya ang mantika, dali-dali na siyang nagtago sa likod ni Lance at sumisilip lang kapag alam niyang nabaliktad na nito ang sunog nilang piniprito. Matapos magprito, sunod nilang ginawa ang sauce. Taste it, ani Lance habang nilalapit sa bibig niya ang sandok na may sauce. Tinikman niya agad yun pero mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Rafael Luis Garcia Son. Bakit sobrang tamis? Really? Kunot noong tinikman din ni Lance ang sauce. Hell, parang magkaka-diabetes tayo dito. Sinunod naman natin ang nasa video, right? Yeah, but what went wrong? Parehong bagsak ang kanilang mga balikat. Pareho rin na kumakalam ang sikmura nila. Mahigit 2 oras sila sa kusina, tapos sa huli, hindi rin nila makain ang kanilang niluto. Sa huli, sumuko na lamang sila at magkasamang pumunta kay Lolo Ernesto de la Cruz na nagbabantay sa mga kabayo, na para bang mga batang inagawan ng candy. Lolo Ernesto de la Cruz, pagtawag ni Lance sa pagod na tono. Nagtataka na bamaling sa kanila ang matanda. Oh, anong nangyari sa inyong dalawa? Nagugutom na po kami. Bakit hindi kayo kumain? Wala pong makakain sa kusina. Naka-off po ang mga kasambahay, tsaka hindi po kami marunong magluto. Ito po kasing si Lancelot, hindi naman pala marunong magluto, hindi man lang nagtira ng kahit isa man lang na makakasama sa bahay, reklamo ni Rafael Luis Garcia Son. Lolo Ernesto de la Cruz, baka po pwede nyo kaming tulungang magluto. Sige, wala naman akong ginagawa ngayong araw. Pagbalik nila sa kusina, hindi makapaniwala si Lolo Ernesto de la Cruz sa kaguluhan doon. Para kasing dinaanan ng bagyo sa dami ng kalat. Diyos ko, anong nangyari dito? Sinubukan po namin ni Lancelot magluto, but it didn't go well. It's so sweet that we almost had diabetes, paliwanag ni Rafael Luis Garcia Son. Sinulyapan ni Lolo Ernesto de la Cruz si Lancelot na napapakamot sa ulo. Hanggang ngayon pala, ay hindi ka pa rin marunong magluto. Lolo Ernesto de la Cruz, may namamatay po ba sa gutom? Tanong ni Rafael Luis Garcia Son. Oo naman. Kung ganun, kapag namatay po ako dahil sa gutom, sisihin niyo po yung boss ko, sabay sama niya ng tingin kay Lance. Bakit ako? Turo naman ni Lance sa sarili. Kasi ang lakas ng loob mong magpa-day off ng mga kasambahay pareho tayong hindi marunong magluto. Aba, malay ko bang kahit sa pagluluto ay wala ka pa ring alam. Bakit ikaw? Marunong ka bang magluto? Hindi rin. Nakita mo na, sanggol niya. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang pinakamagaling na chef na kayang-kayang magluto ng napakasarap na pagkain. Ano bang pinagyayabang mo?
Hindi man ako magaling magluto, hindi man masarap ang luto ko, at least masarap naman ako, mayabang nitong aniya. Yak, hindi ba tinatanong mo ako kung ano ang pinagyayabang ko? Yun ang pinagyayabang ko, puno ng pang-aasar ang sagot nito. Tono ng boses nito bago pa tuluyang lumabas ang usok sa ilong ni Rafael Luis Garcia Son. Nagsalita na si Lolo Ernesto de la Cruz na kanina pa napapailing sa kanilang dalawa. Maupo na lamang kayo riyan. Ako na ang baalang magluto dito. Let's clean, sabi sa kanya ni Lance. Naupo si Rafael Luis Garcia Son sa silya. Ayoko. I'm so tired. Ang dami-dami mong utos sa akin kanina tapos, in the end, hindi naman pala natin makakain ang luto mo. Papalampasin ko to ngayon kasi ako ang may kasalanan, inirapan niya ang binata at pinagmamasdan itong maglinis ng kalat. Nang matapos magwales ay lumabas ng kusina dala ang dustpan para siguro itapon ang laman kung saan. Lolo Ernesto de la Cruz, bakit po hindi marunong magluto si Lance? Akala ko ba sanay siya sa ganito? Tanong niya sa matanda. Nako, iya, ang pagluluto lang talaga ang kahinaan niya. Alam niya halos lahat ng gawain maliban na lamang sa pagluluto. Nakakapagtaka nga kasi parehong magaling na chef ang magulang niya. Siguro, sadyang ganun ang mga tao. Sa kanya ko napatunayan na lahat ng tao'y may kanya-kanyang kahinaan. Dahil sa nalaman, nagkaroon ng bagong ideya si Rafael Luis Garcia Son. Nang bumalik na sa mansyon, kinausap niya ang cook at nakiusap kung maaari siya nitong turuang magluto. Lancelot, kapag natuto akong magluto, magkakaroon ulit ako ng reward, hindi ba? Tanong niya sa binatang abala na naman sa mga alaga nitong manok. Tining-ala siya nito, nagtaas pa ng kilay at animoy nagdududa. Ano naman ang nakain mo at bigla mong naisip yan? Kasi may gusto akong gawin. Hindi ba ang sabi mo, kapag may gusto ako, kailangan ko munang paghirapan? Mahirap kayang magluto, kaya ano, deal ba? Nagdududa man, tumango ang binata. Okay, sige. Great, kapag magaling na akong magluto, ipapasyal mo ako sa bayan. Nagtaas kilay ito, yun lang. Bibilhan mo rin ako ng mga gusto ko. Sandali itong nag-isip, pag-iisipan ko pa. That's so mad, Aya. Just say yes, and I'll do everything para matuto akong magluto so I can cook for you. Tapos para makapag-rest na rin ang mga cooks and maids. Napangisi naman si Lance. Okay, sige, deal. Excited, iniwan niya ang binata roon sa mga manok nito at tumakbo siya pabalik sa kusina. Hindi niya napansin ang pagsunod ng tingin nito sa kanya at ang ngiti na gumuhit sa labi ng binata. It was a soft, proud smile. Baka mainit po yan, manang. Tulungan ko na po kayo, maagap na sabi niya sa katulong na inahan mula sa apoy ang kaldero na may sabaw. Maraming salamat, Iya, magiliw namang sabi ng matanda. Napakabait mo talaga, Iya. Nakakatuwa, natigilan si Rafael Luis Garcia Son at napatitig dito. Po, mabait po ako. Oo naman, Iya, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi agad siya nakasagot, nakailang kurap siya bago dahan-dahan na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat po, hindi sanay si Rafael Luis Garcia Son na matawag na mabait. Noon kasi, sa kanila, wala man lang siyang narinig na nagsabi sa kanya na mabait siya. Puro hindi magaganda ang mga naririnig niya noon. Dahil aaminin niya man, may kasamaan talagang pag-uugali siya. Pero ngayon, masarap pala sa pakiramdam na matawag na ganoon. Siguro nga'y hindi rin namamalayan ni Rafael Luis Garcia Son ang pagbabago sa kanyang sarili. Kung dati ay wala siyang pakialam sa iba, ngayon ay nagpapakita na siya ng paggalang at pag-aalala para sa ibang tao. At maging sa pagpapahalaga sa mga bagay ay nararamdaman niya na rin. Tapos ang kanilang cooking class, hinanap niya si Lance. Nahanap niya ito sa ilalim ng malaking puno na malapit sa kwadra ng mga kabayo. Lancelot, Lancelot, masayang-masaya na tawag niya sa binata na lumingon naman sa kanya. Huminto siya sa tapat nito sabay sabi, tinawag nila akong mabait. Nagkunot noo ito, Nino, ng mga kasambahay. They said mabait ako. I'm so happy. Ngayon ka lang ba natawag na mabait? Nahihiya siyang tumango. Yeah. And it felt so good. Hindi na pinigilan ni Lance ang ngiti na gumuhit sa labi nito. Kaya halos matulala siya dito. Congratulations! Proud akong sabihin na unti-unti nang nababawasan ang sungay mo at may pag-asa nang makaakyat ka sa langit. Thank you, pero pwede bang ikaw muna ang umakyat sa langit? Sa una,
Magiliw ang tono ng boses niya ngunit naging sarcastic din sabay irap sa binata. Mas lalo pang nag-enjoy si Rafael Luis Garcia Son sa pag-aaral magluto dahil mabait ang mga nagtuturo sa kanya. Palagi rin silang nagkukwentuhan. Hindi niya alam na sa bawat araw na nasa kusina siya, lagi ring dumaraan doon si Lance para makita kung ano ang ginagawa niya. And so far, satisfied naman ito sa naging progress niya. Masarap ba? Masayang tanong niya matapos ipatikim kay Lance ang kanyang nilutong adobo. Tumango ang binata. Pwede na, Lancelot, napapagod na ako. Sabihin mo nang, oo, Rafael Luis Garcia, ang sarap ng luto mo. Damihan mo pa para ipasyal din kita sa Maldives, inis niyang sinabi. Okay, matalim ang tingin niya dito. Anong okay? Humakbang si Lance palapit sa kanya. Kaya humakbang din siya paatras. Rafael Luis Garcia, napakasarap mong magluto. Damihan mo. Pa, gusto kong luto mo lang ang matikman ko habang buhay. Almusal, lunch, merienda, dinner, ang luto mo lang ang gusto kong kainin. Please, damihan mo ang luto mo. Sobrang lamang ng tono ng boses nito, ngunit makikita sa mga mata ang kinang ng pang-aasar. Napangiwi si Rafael Luis Garcia Son. Parang bigla siyang nagka-bumps. That's so Nagtatayuan ang balahibo ko. OMG, that's so cringe. Ew, ngumisi si Lance, hanggang sa ang ngisi nito ay nauwi sa pagtawa. Iyon marahil ang unang beses na nakita niya itong tumawa, at hindi niya mapigilan ang sarili na mapatulala siya sa binata. Damang-dama niya rin ang biglang pag-arangkada ng kung anong bagay sa kanyang dibdib, at ang ngiti ay unti-unti ring sumilay sa kanyang labi. Hey, I just realized, you look handsome when you smile, sabi niya dito. You're not the first to say that, naroon na ang pagyayabang sa tono ng boses nito. But you're rude. You didn't even thank me for the compliment. Ngumiti muli ang binata. Binibining Rafael Luis Garcia Son, maraming salamat po sa iyong papuri. Tumaas ang aking self-confidence dahil sa napakagandang salita na lumabas sa iyong bibig. I don't know if I'm going to be happy or mad. Be happy, dahil magaling ka ng magluto. Mamasyal tayo sa bayan bukas. Parang batang binigyan ng candy, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Sobrang excited si Rafael Luis Garcia Son na mag-umaga para makapamasyal siya. Mas iba ang excitement na nararamdaman niya ngayon kaysa noong nagsha-shopping lang siya. Pakiramdam niya kasi, she deserves it dahil pinaghirapan niya. Jeep Wrangler ang sinakyan nila tungo sa bayan. Suot niya ang simpleng bestida habang si Lance naman ay nakasimpleng t-shirt at jeans. Hindi niya itatanggi na talaga namang napakagwapo rin ng binata kahit na simple lamang ang kasuotan. Ang ganda ng tanawin dito. Sobrang fresh din ng hangin. Doon sa amin, halos puro usok ng mga sasakyan ang malalanghap mo, masayang sabi niya. Inilabas niya rin ang isang kamay sa bintana para mas lalo niyang maramdaman ang sariwa at malamig na simoy ng hangin. That's why mas gusto ko dito sa San Pablo kaysa doon, sabi naman ni Lance. Binalingan niya ito. Kapag ba nag-asawa at nagkapamilya ka na, dito pa rin kayo sa San Pablo maninirahan. Kung gusto mo dito, ngunit masyado yung mahina para marinig niya. What did you say? Wala akong sinabi. Ngunit bakas ang ngiti nito'y may sinabi talaga ito kanina. Pagdating nila sa Chang, mas lalo pang nagningning ang kanyang mga mata sa nakita. Ngayon lang kasi ang unang beses na mamimili siya sa Chang, kaya para siyang batang nakakapit sa braso ni Lance. Gusto ko yan. Lahat, masayang sabi niya habang hawak ang isang bag na gawa sa abaka. Ipagluluto kita ng napakasarap na adobo mamaya pag uwi natin. Basta bilhan mo lang ako nito. Tiningnan ni Lance ang hawak niya. Ano yan? Bag. Malamang. Ano namang gagawin mo dyan? Saan ba ginagamit ang bag? Malamang lalagyan ko ng gamit ko, puno ng inis at sama ang boses niya. Gamit yan pamamalengke. Lagyan natin mamaya ng bibilhin nating papaya. What? No, prinotektahan niya agad ang hawak. I'm gonna use this pagpunta ko ng US. Daig pa nito ang designer bags ko eh. Binili pa rin sa kanya ni Lance ang bag na iyon, kung kaya tuwang-tuwa siya. Iyon ang pinakaunang bag niya na hindi designer, pero sobrang masaya siya roon. Mas masaya pa kumpara sa sayang naramdaman niya noong bumili siya ng designer bags. Siguro dahil si Lance ang bumili sa kanya noon. Sunod siyang namili sa mga panindang damit na nakaagaw sa kanyang atensyon. May allergy siya sa hindi branded,
pero wala namang masama kung susubukan niya pa rin na magsuot ng hindi branded para na rin makatulong siya sa mga nagbebenta. Lancelot, look, do I look pretty? Umikot siya sa harap ng binata habang nakahawak sa suot na bestida na isinukat niya. Saglit na natigilan ng binata at pinasadahan siya ng tingin. Boring ang tono ng pagkakasabi ng binata, para bang napipilitan lang ito na sabihin iyon. You're so boring. Doon na lang ako magtatanong. Pumihit siya patalikod para umalis, ngunit maagap na nahawakan nito ang isang kamay niya. Wait, saan ka pupunta? Tiningnan niya muli ito. Magtatanong sa iba kung bagay ba sa akin ang damit. Bagay sa'yo. Okay, huwag ka nang lumapit sa iba. You look amazing. Ngayon ay natutuwa na siya dahil sincere ang pagkakasabi nito. From 1 to 10, gaano ka bagay sa akin? Solid 10. Yehey. Now that's what I want to hear. Dahil sa may allergy nga siya sa hindi branded na gamit, hindi niya nasuot ng matagal ang bestida na binili sa kanya ni Lance. Ganun pa man, itinago niya ito. Noon, wala siyang pakialam sa mga regalong binibigay sa kanya. Wala siyang pagpapahalaga sa kung anong meron siya noon. Ngunit ngayon, para bang gusto niyang pahalagahan ang lahat ng meron siya, lalo na ang galing kay Lance. Lancelot, Lance. Isang umaga, malakas ang tili ni Rafael Luis Garcia Son habang hinahabol siya ng inahing manok na tinulungan niya lang kanina. Takang-taka siyang tiningnan ni Lance, na noon ay may kausap na 3 lalaki. Lancelot, ang manok, the manok. Sa labis na takot na baka mahabol siya ng inahing manok, tumalon siya kay Lance at kumapit dito na parang tuko, nakapulupot ang kanyang braso sa leeg nito habang ang binti ay nakapulupot din sa bewang nito. Bakit? Nabiglang tanong nito. Tinulungan ko lang naman ang anak niyang naipit. Nagalit na siya sa akin, tapos bigla niya na akong hinabol. Nilinggan ni Lance ang inahing manok na nasa may paa niya, at nagtatayuan pa rin ang balahibo nito. Hey, you ungrateful chicken. You should be thanking me. I helped your son, or daughter, whatever that is. How dare you habol me? Muntik na akong madapa. Tumatawa na tinaboy ng isa sa 3 lalaking kausap ni Lance ang inahing manok, na mabilis namang tumakbo palayo. Sino siya, Lance? Tanong nung isa. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kausap ni Lance kanina. Kapwa may nanonood sa kanila. Ang isa'y tila na bigla nang makilala siya. Siya yung mapanga, ngunit bago pa man ito matapos ang sasabihin, tinakpan na ng katabi nito ang bibig niya. Oy, ang bibig ay close lang. Huwag ay open. Mas malakas daw manipa ang torpe kaysa sa kabayo, saway nung isa, na bagaman mukhang lalaki ay boses babae naman. Go get a room. Sabi naman ng isa pa, na animoy nandidiri. Tiningnan ni Rafael Luis Garcia Son si Lance. Nakatingin din ito sa kanya, sabay taas ng isang kilay. Bumaba ang tingin niya sa dibdib nito, at doon niya napagtanto ang kanilang posisyon. Namilog ang kanyang mga mata, at mabilis niyang inalis ang pagkakapulupot ng braso sa leeg nito. Dahil doon, muntik siyang mahulog. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lance. Careful. Wika ng binata sa malalim na tinig. Ibaba mo na ako. Nauutal at nagiinit ang pisngi na sabi niya dito. Sumunod si Lance. Maingat siya nitong ibinaba. Mabilis niyang inayos ang sarili at nahihiya na hinarap ang mga kaibigan ni Lance. Hi, sino kayo? Tanong niya sa kanila. Enrico Paulo Mendoza. Sabay lahad ng kamay sa harap niya, na agad niyang tinanggap. Pangmatanda ang pangalan mo. Hindi bagay. You're handsome. Tapos, hindi niya natapos ang sasabihin ng madrama itong tumingin kay Lance. Naiiyak na ako, pre. Bakit? Kunot noong tanong ni Lance. Wala, natawa lang ako sagot ni Enrico Paulo Mendoza. Tinawanan si Enrico Paulo Mendoza ng mga kaibigan nito. Ikaw, sino ka naman? Tanong niya sa isa pa. I'm Rafael Luis Garcia. Rafael Luis Garcia is spelled as A-L-I. Tumango ito. Yeah, wow, we have the same name. I'm Rafael Luis Garcia Son, tapos nickname ko Rafael Luis Garcia. Ngumisi si Rafael Luis Garcia, sabay sulyap kay Lance. Baka meant to be tayo. Aray ko naman, pasiga na single nito kay Enrico Paulo Mendoza, na siyang bumatok dito. And you are? Tanong ni Rafael Luis Garcia Son sa isa pa na mas maliit kaysa sa dalawa. Isabella Grace Mercado, magiliw nitong sagot. Natigilan siya at napanguso. Nang ibubuka na sana niya ang bibig niya, inunahan na siya nito sa sasabihin. Huwag ka nang magsalita,
Alam ko kung ano ang sasabihin mo. OMG, you're lesbian, tapos Isabella Grace Mercado ang pangalan mo. Hindi hindi yan ang sasabihin ko. You just look like a celebrity. Kumislap ang mga mata nito. Sinong celebrity? Yung sa Korea, yung maganda. Biglang lumapit si Isabella Grace Mercado kay Lance at umakbay, sabay sabi, Lance, pakasalan mo na ang isang to. Gusto ko ang mga lumalabas sa bibig niya. Yak. Hindi ko pa kakasalan yan. Kunwari ay nandidiri namang sabi ni Rafael Luis Garcia Son. Bakit naman hindi? Tanong ni Enrico Paulo Mendoza. Hindi ko siya type. Humalakhak si Rafael Luis Garcia Son, sabay turo kay Lance. Sakit nun. Ayaw nang mapapangasawa mo sayo. Anong sabi mo? Nagtatakang tanong ni Rafael Luis Garcia. Wala. Tumigil si Rafael Luis Garcia Son sa pagtawa nang sinaman siya ng tingin ni Lance. May sinabi ba ako? Wala akong sinabi. But I heard you said something related to mapapangasawa. Wala talaga akong sinabi na mapapangasawa. Defensive nitong sagot. Nagkakamali ka lang. Sus. Anong asawa? Walang mag-aasawa. Kayo mag-aasawa ni Lance. Nagtagpo ang kanyang kilay dahil sigurado siyang tama ang pagkakarinig niya. Ngunit hindi na ulit nagtanong dahil namumutla na si Rafael Luis Garcia. Mababait ang mga kaibigan ni Lance, malayo sa ugali ng binata, kaya mabilis na nakasundo niya ang mga ito. Sa sumunod na bumalik ang mga kaibigan nila sa rancho, may iba na silang mga kasama, 3 magagandang babae. Pinsan ni Isabella Grace Mercado ang dalawa. Malapit lang nilang kaibigan. Buong buhay ni Rafael Luis Garcia Son, never pa siyang nakaramdam ng selos. Lahat ng gusto ng iba ay nasa kanya, maganda, matalino, mayaman. Siya ang madalas pagselosan. Ngayon niya lang naramdaman ang pakiramdam na ito. Kanina pa masama ang tingin niya kay Lance at sa isang babae na kanina pa nito kausap. Hindi niya alam kung tungkol ba sa kabayo ang pinag-uusapan nila dahil kanina pa sila roon sa may tabi ng kabayo ng babae. Yan si Cristina May Bautista. Matagal nang may gusto kay Lance, sabi ni Isabella Grace Mercado na tumabi sa kanya. Ni-reject na siya ni Lance noon, sabi niya. Kahit pagiging magkaibigan ay hindi niya kayang ibigay dito. Tiningnan niya si Isabella Grace Mercado. Bakit lapit pa rin siya ng lapit kay Lancelot? Hindi rin namin alam. Kaibigan siya ng pinsan ko kaya wala kaming magawa kung gusto niyang sumama dito, lalo na kapag kasama niya ang pinsan ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman mahilig sa babae si Lance. Lapitin lang talaga, pero loyal. I don't care. Sabi niya sabay matalim ulit ang tingin sa direksyon ni Lance. Bagay naman sila. Pareho silang mukhang kabayo. They're going to rule this rancho as king and queen of horses. Tila naramdaman ni Lance ang matalim niyang tingin kaya't bumaling ito sa direksyon nila. Nang magtagpo ang mata nila'y nakakunot noo ito. Si Isabella Grace Mercado naman, sa kanyang tabi, ay napahawak sa bibig at pigil ang malakas na pagtawa. Ang ganda talaga ng buhay kapag ganito lagi. Nakakatuwa makahulog, ang sabi ni Isabella Grace Mercado. Pinutol niya na ang pakikipagtitigan kay Lance, pero hanggang sa nagsimula na ang race nila'y nakabusangot pa rin siya. Lalo na noong lumapit sa kanya ang babaeng kausap ni Lance kanina at inutusan pa siya. Kasi raw ang alalay ng binata. Alalay niya ako, pero hindi ninyo. Maghanap ka ng ibang mauutusan. Huwag ako, mariin at matapang niyang sabi sa babae. Gosh! Why are you so masungit? Maarte na tanong ni Cristina May Bautista. Nay, ewan ko sayo, bago niya ito tinalikuran at naglakad palayo. Nakasalubong niya si Lance na nagtaas ng kilay sa kanya. Oh, bakit parang sinipan ng kabayo yung itsura mo? Mapang-asar na tanong nito. Ewan ko sayo, doon ka na sa reyna ng mga kabayo mo. Ikuha mo raw siya ng tubig. Nakakunot noo si Lance. Sinong reyna ng mga kabayo? Malay ko. Tanungin mo si Cristina May Bautista. Tsaka akmang lalampasan niya na ito, ngunit maagap na nahawakan ni Lance ang pulso niya kaya matalim na tingin ang binaling niya dito. Anong sinasabi sa'yo ni Cristina May Bautista? Madiin itong tanong. Wala siyang sinabi, mariin itong pumikit, tila pinapakalma ang sarili. Si Isabella Grace Mercado, anong sinabi niya? Wala rin siyang sinabi, may diin din ang tono ng boses niya. Cristina May Bautista is Judge's friend. Nagtanong lang siya sa akin kanina tungkol sa kabayo at manok. That's why I was talking to her. Ano naman ang paki ko, putol niya dito. Bagay nga kayo,
Sabi ko kay Isabella Grace Mercado. Para kayong reyna ng mga kabayo. Sweet ruler of rancho. Ano? Kunot noo ito. Wala. Bahala kayo. Magpapahangin na ako. I'm tired. Tsaka binawi niya na ang pulso niyang hawak nito at tumuloy sa pag-alis. Isabella Grace Mercado. Where are you? Come here. Kakausapin kita. Lagot ka sa akin kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, ha? Rinig niyang gigil na sigaw ni Lance. Sumulpot si Isabella Grace Mercado. Kita sa mukha nito ang pagtataka. Anong kasalanan ko? Hindi niya na pinakinggan ang usapan ng dalawa at tumuloy na sa kwarto. Nanatili siya roon hanggang lumubog ang araw. Hindi niya maintindihan kung bakit ba nakaramdam siya ng inis at pakiramdam na hindi niya malagay sa salita. Buti lumabas ka na. Kumain ka na, sabi ni Lance nang makapasok siya sa kusina. Ako ang naghanda niyan para sa'yo. Hindi ako ang nagluto, at least ako ang naghanda. Wow, thank you ha, sarkastiko niyang sinabi. Pinaghila rin siya nito ng silya. Anong sumanib sa'yo at napakabait mo yata sa akin ngayon? Kasi galit ka sa akin. Mukha man akong siraulo at walang pake, ayokong nagagalit ka. Natigilan siya't napatitig sa binata. You don't want me to get mad? Yeah, especially getting the wrong idea. I'm a good guy. Pinigilan ni Rafael Luis Garcia Son ang pagsupil ng ngiti sa labi. Why? You feel something? Oo, takot. Baka kasi masunog ang bahay ko kapag nagbuga ka na ng apoy dahil sa labis na galit. Muling naglaho ang ngiti ni Rafael Luis Garcia Son dahil sa sinabi nito. Bumusangot siya habang ang binata ay napangisi. Kumain ka na. Nalipasan ka na ng gutom kanina. By the way, faithfulness is a principle for me. I keep things simple. One woman is enough. Cheating isn't my thing. Mar is just an acquaintance, so there's no need to worry. Okay. What do you mean? Tanong ni Rafael Luis Garcia Son, ngunit hindi na siya sinagot ng binata dahil lumabas na ito ng kusina. Sa nagdaang buwan, marami siyang natutunan sa pananatili sa rancho. Hindi lang sa mga gawaing bahay o sa pag-aalaga sa mga hayop, kundi pati na rin sa pagpapahalaga. Pagpapakumbaba, alam niya sa sarili niya na malayo na ang ugali niya kaysa dati. Hindi na siya masama, maliban na lang kung si Lance ang kaharap niya. Minsan, lumalabas talaga ang sungay niya kapag si Lance na. Maliban doon, masasabi niyang naging maayos na ang pag-uugali niya. Dadalhin niya ang lahat ng iyon hanggang pag-alis niya. Kung may isang bagay pang itinuro sa kanya si Lance, iyon ay kung paano ang magmahal. Hindi niya alam kung paano at kung saan nagsimula. Dahil lagi namang mainit ang ulo niya pagkausap niya ito, namalayan niya na lang na nahulog na siya. Na ang dahilan ng mabilis na tibok ng kanyang puso, ang panibugho, at maging ang pag-init ng ulo niya ay dahil sa nararamdaman niya para sa binata. Ngunit batid din ni Rafael Luis Garcia Son na siya lamang ang nakakaramdam noon, lalo na nung aalis na siya sa rancho at wala man lang ginawa si Lance para pigilan siya. Hindi mo ako pipigil ang umalis, tanong niya kay Lance. No, ngumiti ang binata. Good luck. I'm proud to say kahit paano nagbago ang ugali mo. Pero hindi mo talaga ako pipigilan, rinig na sa kanyang tinig ang lungkot. No, wala ka bang ibang sasabihin? Nagtaas kilay ito sa kanya. Like what? Goodbye, perhaps. Not a fan of goodbye. Just take care. Buong akala ni Rafael Luis Garcia Son pipigilan siya ng binata, kaso wala man lang itong ginawa. Kaya hanggang sa makabalik siya sa kanila, nalulungkot pa rin siya. Pakiramdam niya kasi ay parang bale-wala lang kay Lance ang pinagsamahan nila. Fine, puro sila away. Pero naging mahalaga para kay Rafael Luis Garcia Son ang mga moments nila together. Handa ka na bang makilala ang mapapangasawa mo, anak? Malambing na tanong ng kanyang ina. Walang gana niya itong tiningnan. Pilit siyang ngumiti tsaka tumango. Hinawakan ng mommy niya ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, anak. Mabait ang batang iyon. Tiyak akong magkakasundo kayo. Pagbalik niya pa lang sa kanilang bahay, ang sabi ng magulang niya ay nakatakda siyang ipagkasundo ng kasal sa anak ng pamilyang kaibigan nila. Hindi alam ni Rafael Luis Garcia Son ang dahilan kung bakit, ngunit wala siyang ganang kumontra. Hinayaan niya na lang ang mga ito. Siguro dahil sa nagbago na ang ugali niya at gusto niya na lang nasundin ang gusto nila, o sadyang nawalan lang siya ng gana matapos makumpirma na walang paki sa kanya si Lance. Nandito na pala sila. Mas maaga silang dumating kaysa inaasahan natin, sabi ng kanyang ama.
kaya't napatingin din siya sa tinitingnan ng mga ito. Napigilan si Rafael Luis Garcia son. Lance. Oo, anak, si Lance Baltazar nga yan. Hindi niya ba sinabi sa'yo na kayong dalawa ang nakatakdang ikasal? Halos malaglag ang panga ni Rafael Luis Garcia son dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ano? Ini siyang naglakad palapit kay Lance na nakangisi sa kanya. Nagbigay galang siya sa mga magulang ni Lance na parehong nakangiti sa kanya bago hinawakan ang kamay ni Lance at hinayla ito palayo para makapag-usap silang dalawa lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Inis niyang tanong sa binata. It's part of my plan. Baka kasi magkunwari ka lang na nagbago na ang ugali mo at pagiging maldito mo dahil alam kong crush mo ako. I'm so annoyed right now, Lancelot. Huwag mo akong ginagago. I'm sorry. Seryoso na ang sabi nito. Balak ko naman talagang sabihin sa'yo. Kaso ang sabi mo, ayaw mong magpakasal sa akin kasi hindi mo ako type. I decided I'd win your heart first bago ko sabihin sa'yo. Humalukip-kip siya sa harap nito. Ano pa ang nililihim mo? Sabihin mo na lahat para isahang galit at sumpa na lang. I was the one who convinced your parents to send you to my ranch. What? Hindi siya makapaniwala. Bakit mo ginawa yon? Matagal ko nang alam na sa akin ka ikakasal. Pero alam ko rin ang tungkol sa ugali mo. You're self-centered, arrogant, and spoiled. I believe it's not right. Hindi ko kayang pagtiisan ang ugali mo. Sadyang ayoko lang na iyon ang kamulatan ng mga magiging anak natin. Some people can't accept that kind of behavior. Tangkita, but I want our future children to have good manners. Are you saying I don't have manners before? Yes. But it's okay with me. Besides, you've learned. Malayo ka na sa ugali mo noon. May pakialam ka na sa iba, lalo na sa nararamdaman nila. Marunong ka nang magpahalaga. Magalang na ring makipag-usap sa iba, maliban sa akin. And that's what is important, natuto at nagbago ka. Alright, fine. I accept my defeat. I know I've been ill-mannered in the past, but not anymore. I've changed. And if ever have children, mas magiging mabait ako. Hindi pwedeng lumaki silang arrogant and, mapagmataas. Natigilan siya nang napagtanto ang lumalabas sa bibig niya. But hey, sino bang? Nagsabing magkakaanak tayo. I'm not even going to marry you. Ngumisi si Lance. Ikaw ang nagsabi. Kakasabi mo lang, hindi ba? Humakbang si Lance palapit sa kanya kaya humakbang din si Rafael Luis Garcia son paatras. Tumigil din kalaunan at matapang na nakipagtitigan sa binata na yumuko at inibel ang mukha sa kanya. Want to know more of my secrets? I love you. Bantering with you isn't just playful or not my way to annoy you. It's the kind of fun that makes my heart race and reminds me why I love you even more. Sa tuwing nakikipagtalo ako sa'yo, mas lalo kitang nagugustuhan. Natutuwa akong nagbago ang ugali mo, pero hindi pa rin nawawala ang tapang mo. It's one of the things I love about you. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Lance na ngayon niya lamang nakitaan ng pagkaseryoso. But if you love me, bakit hindi ka man lang nagpaalam ng maayos nung umalis ako ng San Pablo? I was hurt. Why am I going to say goodbye when I'm not planning to leave your side? Inabot ng isang kamay nito ang kanyang pisngi at masuyong hinaplos. Kahit umalis ka, susundan pa rin kita. I'm not a fan of goodbyes. I'll be with you for the rest of my life. Ngumuso si Rafael Luis Garcia son para pigilan ang pagngiti niya. Okay, fine. I'll let that slide. That was kind of cheesy. Pero nakuha mo ako roon. Lagi naman kitang kuha, mayabang na sabi nito at mas lalo pang nilapit ang mukha sa kanya. This time, hindi na ako nagbibiro. You'll marry me, right? Well, our feelings are mutual. But who said you're the one I'm going to marry? Because I'm the only one you should marry. No one else fits as perfectly as I do. You're stuck with me. Kung may iba man, aagawin kita sa kanya. Hindi na siya nakasagot dahil tuluyan na nitong pinagdaupyan ang kanilang mga labi. Tinugon niya lang ang halik na iyon bilang sagot sa tanong nito kanina. Banayad ang halik, walang nagmamadali, punong-puno ng feelings at pagmamahal. Kailan po ang kasal namin ni Lancelot? Diretso at excited na tanong ni Rafael Luis Garcia son sa magulang nila na kapwa gulat ang mga ekspresyon. Nagkausap na kayo. Pumayag ka ng ikasal sa kanya, tanong ng ama ni Lance. Opo, lumuhad po sa harap ko si Lancelot.
Nagmakaawa po siyang pakasalan ko siya. Naawa po ako kaya pumayag na po akong pakasalan siya, sagot niya na ikinalagim ng binata. Bala ko nag-exercise. Tinapos ko lang, mahal. Sino nga bang mag-aakala na ikakasal siya sa isang taong kinaiinisan niya ng lubos? Kung mag-uusap ang present at past self ni Rafael Luis Garcia Son, tiyak siyang hihimatayin ang past self niya dahil si Lance ang pakakasalan niya. Sadyang ganun talaga ang buhay, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. At pag ang puso na natin ang nagpasya, tiyak na wala na tayong magiging kawala pa. Mahal, alam kong gwapo ako at swerte ka sa akin kasi ako ang pinapakasalan mo. Huwag kang mag-alala, sayo na sayo ako. Napakunot noo si Rafael Luis Garcia Son sa sinabi ng groom niya na abot tenga ang ngisi. Be thankful, kasal natin ngayon. Kanina pa ako nagpapasalamat sa Diyos na kasal natin ngayon, bagaman may maloko pa ring ngiti sa labi, batid niyang seryoso ito. Wala ka nang magiging kawala pa sa akin. Itong napakagwapong groom na nasa harap mo ngayon ay sayo na habang buhay. Tumingin ito sa mga mata niya at pinisil ang kamay niyang hawak nito. Ang ganda mo. Sobra, siya naman ang mayabang na ngumisi ngayon. Siyempre, kaya nga mahal mo ako kasi baliw na baliw ka sa kagandahan ko. Kung hindi ka baliw sa akin, hindi mo ako pakakasalan. Nung kinikim ang pari, parehong nagiinit ang pisngi nang humarap sila dito. Habang patuloy ang seremonya, parehong abot langit ang saya nila. You may now kiss the bride, anunsyo ng pari. Hindi makapaghintay, inalis ni Lance ang belo at inangkin ang kanyang labi sa isang mainit at masuyong halik. Napuno ng palakpakan ang simbahan at mas lalo pa silang natawa nang si Benji, Torres ang nakasalo ng bulaklak na hinagis niya. Sinong mag-volunteer na maging bride ko? Biro ni Benji, Torres. Wakas.